Kapayapaan sa'yo, magandang kapatid. Marami bang negatibong bansag sa'yo dahil sa mga nagawa mong pagkakamali at kasalanan? Marahil nasabihan ka na ng mahina, walang kwenta, o hindi na magbabago. At sa paglipas ng panahon, baka pati ikaw, ganoon na rin ang tingin mo sa sarili mo. Ngunit pakinggan mo ito sa 2 Korinto 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ibig sabihin, ang nakaraan mo ay hindi na ang batayan ng pagkakakilanlan mo. Kahit gaano pa kapangit ang iyong nakaraan, kahit puno ng kabiguan ng iyong buhay, hindi iyon ang tunay mong pagkatao. Dahil kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ikaw ay bago ng nilalang. Sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap mo ang kanyang katwiran at kabanalan, hindi dahil pinaghirapan mo, kundi dahil ito ay biyaya ng Diyos. Hindi ka tinatawag ng Diyos ayon sa iyong kasalanan, kundi ayon sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Kaya't kay Kristo, ikaw ay ginawang matuwid, ikaw ay itinuring na banal, ikaw ay binigyan ng bagong simula. At ang tunay na pagbabago ay makikita sa buhay ng isang taong kay Kristo na. Nagkakaroon siya ng bagong pagnanais na mamuhay ng matuwid, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Unti-unti niyang tinatalikuran ang dating maling pamumuhay at hinahangad na maging katulad ni Kristo. Kapatid, tandaan mo ito, hindi ka na alipin ng iyong nakaraan, hindi ka na nakakulong sa iyong mga pagkakamali. Ikaw ay pinalaya na, ikaw ay binago na. Ikaw ay bagong nilalang na kay Kristo. Salamat sa pakikinig, magandang kapatid. Ito po ang 6 na bahagi ng serye, Alamin ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo Jesus. Kung ikaw ay napagpala, maaari mo itong ibahagi sa iba at samahan mo ako sa susunod na bahagi ng ating serye. Naway sumainyo po ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa bawat sandali ng inyong buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoon.